Buksan ho natin ang ating Bible sa Matthew 22:37 hanggang 39. Sabi ho ng verse 37, sabi diyan, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second, ano po yung second? Is like it. Love your neighbor as yourself." Tanungin ko po kayo, sino ho ba dito yung nakakita na ng bumilang na ng 1 to 10? Na ang bilang niya ay ganito, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meron mang ganon? O kaya 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7. Walang ganon, di ba? Wala hong bumibilang ng ganon. Literal. Pero spiritual, meron hong bumibilang ng ganyan sa kanyang buhay spiritual. Ang bilang niya, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paano ho nangyayari yan? Pagka yung una sa buhay natin ay ginagawa ho nating pangalawa. Parents, hindi ho natin alam, minsan tinuturuan yung bumilang spiritually ng mali ang mga anak. Sa pamamagitan ng nakikitang buhay sa atin. Pagka ang buhay natin, hindi natin inuuna ang atin ng Diyos. Parang tinuturuan natin sila na, anak, ganito pagbilang ha, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero hindi natin ginagawang literal yan. Pero spiritual, meron po tayong ganun. Kaya nga, today we will talk about the topic, the power of the first. The power of the first. And that is loving God first, or to make God the first priority in our lives. Ano ho ba yung loving God first? Ang loving God first, ang ibig sabihin niyan ay love Him supremely, more than all other beings and things. Yung bang mamahalin ho natin siya ng mataas, more than doon sa mga tao, more than doon sa mga things na meron po tayo, mga bagay na ginagawa ho natin. Mamahalin natin supremely, mas mataas ang ating Diyos na buhay. Tandaan ho natin, remember this, loving God must be our first priority before anything else. Even before our ministry o yung service natin kay Lord, yung job natin o ano man ang ginagawa natin, dapat loving God first must be our first priority. You know, sometimes we are not aware that we disobey this greatest commandment. If we did not put God as priority in our lives. Minsan hindi natin napapansin, hindi yan ang nagiging buhay natin. Hindi natin binibigyan talaga ng priority ang Diyos. Paano Paano natin binibigyan dapat ng priority ang Diyos sa buhay natin? Before we do our daily activities, nagpe-pray ho ba tayo? We ask ba yung kanyang guidance? O halimbawa, do we do our devotion daily? Tayo ho ba faithfully ay uma-attend ho ng atin service linggo-linggo? O even in our finances? Inuuna ba sa ating finances, yun we pay our tithes and we give ba yung offerings natin? Alam niyo, sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay nauuna natin ng Diyos At tandaan natin, pagka inuuna natin ang Panginoon sa atin buhay, ibig sabihin, pinakikita natin, Lord, Ikaw ang unang-unang minamahal ko sa buhay natin. There are many things that we can show God that He is our first priority in life. Alam niyo, yung ministry is loving others. Yung ministeryo natin dito sa church, yan ay pumupunta doon sa loving others. What we do in our church is loving others. Even your job, yung work natin, falls in loving others. Ano yan? Ang kategorya niyan, loving others Your relationship to others was characterized by loving others again. And sometimes, we are not aware that we love others first and loving God secondly. O second only.
Minsan, hindi natin napapansin. Mas inuuna na natin yung trabaho mo, yung ministry mo, yung relationship mo doon sa iba. Yun na yung nilalagay natin sa una. Minsan, napagpapalit natin. Nauuna yung loving others kesa doon sa loving God. Dapat po hindi ho ganun. It is vitally important that we keep first thing first. Sabihin mo nga sa katabi mo, first thing first. 1, 2, 3, go! First thing first. Dapat una yung una. Ano yan? Loving God. If loving God get the first intention, that's the way we get the guidance of God. Power of God. Power of God that we need to accomplish so that we have power, we have guidance, yung sa mga daily duty ng ating mga buhay. Minsan, hindi ho tayo nagkakaroon ng power, ng guidance, doon sa pangalawa, yung loving others. Sinabing loving others, job natin, trabaho natin, ministry natin, relationship natin. Kung gusto nating magkaroon ng kapangyarihan dyan, dapat una ang loving God. Sabi ho ni C.S. Lewis, sabi niya, when first things are put first, second things increase. Pagka yun ho daw inuna natin, yung pangalawa ay mag-i-increase. Yung pangatlo, pang-apat, pang-lima, mag-i-increase yan sa buhay natin. Pero bakit hanggang ngayon parang hindi nag-i-increase? Sino dito gusto ng increase ng sweldo? Can you say amen? Okay. C.S. Lewis said, when first things are put first, second things increase. Pagka naging magaling tayo doon sa loving God, makita natin, mag-i-increase at mag-i-increase yung pong pangalawa. When our priority becomes inverted, and we begin placing more emphasis on loving others, alam niyo ho, than loving God, we are headed for certain burnout. Ano yung bakit minsan napapagod ka sa paglilingkod? Alam niyo kung bakit minsan napapagod ka sa relationship mo sa iba, even yung work mo, pagod na pagod ka, nabe-burnout ka. Ito ho problema natin Kasi pinapalitan yan yung una. Ginagawa mo natin una itong mga bagay na ito. And the only way to avoid an eventual collapse is to keep coming back to the first commandment. Ano ho yun? Yung loving God. Minsan, notice ho ba natin? Miski yung ating relationship doon sa iba. Maybe yung relationship natin sa friends natin, sa families natin. Nagkakaroon ho ng problema at ang pinakaugat nito, kung ating oobserbahan ang buhay natin, ay yung loving God. Hindi talaga natin inuuna sa buhay natin. Alam niyo ho, there is the story of one man walking on the beach. Ito ho'y, story lang to, hindi naman to doctrinally correct, Meron ho daw isang lalaki, naglalakad doon po sa beach. Sabi daw ng God sa kanya, son, you've been so faithful to me. I want to grant you one special wish. Mag-wish ka. Alam niyo, sabi ho nung lalaki, God, I want to go to Hawaii. But I'm afraid to fly. Takot ako, Panginoon, sa eroplano. So my wish is to build me a bridge across the ocean. Diyos, gumawa ka ng bridge mula rito hanggang doon sa Hawaii. Alam niyo, sabi ho ng Diyos, God said, son, that's totally impossible. Think of the logistic of that and take some time and wish again. And he said, sabi niya, okay, anak, imposible yan. Mag-wish ka uli. Mag-wish ka uli. Ano ba ang gusto mo? Alam niyo, nag-isip ho yung lalaki at sabi, God, I'd been divorced for 4 times. Hiwalay ho ako, 4 na beses na akong na-divorce At lahat po ng ex-wife ko, ang sabi sa akin, I'm so insensitive. May problema daw ako.
So, God, my wish is that I'm able to understand women or woman. The way they think, the way they feel, maintindihan ko sila kung paano sila nakakatama, nag-iisip. Alam niyo ba yung Diyos ay natigilan? Natigilan yung Diyos. At mamaya-maya sabi ng Diyos, anak, gumawa na lang tayo ng bridge. Ano gusto mo sa bridge? 2 lanes or 4 lanes? Bridge na lang, anak. Bridge na lang. What's the point? Alam niyo, minsan meron ho tayong problema sa relationship. Kami ho ni Divine, meron ho ding problema sa relationship paminsan-minsan. Meron din kaming disagreement. Pero maganda sa amin dalawa, may devotion kami. Meron kumakausap sa amin palagi. At dahil doon, naiiwasan na lumala ang problema. Alam niyo, minsan lumalala ang problema. Bakit? Kasi hindi ho talaga nagiging una ang Diyos sa buhay natin. Yung bang first thing first, hindi nagiging ganyan sa buhay natin. Kaya ang problema, dahil hindi ho siya yung nandun sa dulo, yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, nagkakaroon ng problema. Ito talaga ang nagiging problema natin, relationship natin si God. Alam niyo bang ministry can be stimulant? Ano ho yung stimulant? Ito ho yung pinagmumula ng excitement o nagiging dahilan para magkaroon ka ng adrenaline. Meron ho mga Kristiyano. Ano ho? Tutusin, ito na lang ang dahilan kung bakit may sigla ang buhay. Nagpapatuloy. It is not wrong to enjoy ministering to others. Talaga namang may enjoyment may sigla sa ministry sa loving others. Pero alam niyo ba, ang danger nito ay, yun ho bang ito na ang magpatakbo sa ating spiritual life, not loving God. Pag ito ang nagpapatakbo sa buhay mo, yung ministry lang, yung ginagawa mo lang sa loob ng church, tandaan mo, panandalian lang yan. Eventually, makikita mo, maburn out ka. Eventually, maghihina ka. Bakit? Kasi talagang ministry lang ang nagpapatakbo ng sigla ng buhay mo. Pero alam niyo, pag inuuna natin yung loving others, kesa dun sa loving God, lagi kang pagod dyan. Lagi kang pagod. Tingnan niyo yung Matthew 5:15. Ano sabi dyan? Sa Matthew 5:15. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. Ang sabi ho dito, here is the light that is under the bowl. Cannot bring light. Ibig sabihin, hindi ho ito nagbibigay ng ilaw. Marami ho sa atin, yes, ilaw ka ng sanlibutan. We do your ministry. But alam niyo ba, if you don't put God first in your life, nagbi-ministry ka, you are like this. Your light, na dapat nagliliwanag ka, pagka naglilingkod ka, hindi ka nagliliwanag. Bakit? Nandun ka sa ilalim ng bowl. Yung ministry mo, yung ginagawa mo, parang nandun sa ilalim ng bowl. Nagliliwanag ka nga, pero walang epekto doon sa iba. Even in your life, baka wala kang epekto Yun ho bang, they just do the ministry, but no daily devotion. Walang daily relationship kay Lord. Hindi nagbibigay ng time kay Lord. Alam niyo, pagka ganyan tayo, makita natin, yung ginagawa natin, hindi magiging resulta ng loving God. Hindi magiging resulta ng love God. Kaya minsan, ilaw ka nga, pero hindi ka naman nakakailaw sa iba, kasi talagang may problema. Yun yun, the Holy Spirit is committed. Committed siya in restoring the first commandment to be the first place in our lives. Yan ang gusto niya. Kumikilos siya sa buhay natin. Alam niyo bang talagang
yung dibdib mo, kinakabog ng Lord yan. Kinakalabit ka ng banal na Espiritu. Bakit? Kasi ang gusto niya talaga, isaayos yung one. Ilagay talaga dun sa uno eh. Bakit? Kasi alam niyo ang gusto ng Lord? Ma-establish yung primary identity natin before God. Alam niyo yung primary identity before God dapat ng isang Kristiyano? I am a lover of God. Hindi ka lang worker of God. Dapat pangalawa yung worker of God eh. I am a lover of God first, then a worker of God. Alam niyo bang His mandate is to establish our primary identity. Yan ang mandate ng banal na Espiritu sa buhay natin. Ano yung identity na yon? Lovers of God tayo dapat. He wants us to be lovers, or to be lovers who work, rather than workers who love. Hindi ho ganun ang gusto ng banal na Espiritu sa atin. Gusto niya, magmahal ka muna and then gagawa ka. Hindi yung gagawa ka, then magmamahal ka. No. Dapat out of love yung lahat ng ginagawa natin para sa Panginoong Jesus. He wants us to be people of one thing. Alam niyo yung one thing, the passionate pursuit of His face. Ang sabi ho ng Psalms 27:4, itong David na ito, hari, napakaraming ginagawa. Busy dun sa kanyang buhay. Presidente yan. Si David, presidente. At dami niyang ginagawa. Hindi si Pinoy. Umaten pa na kasal ni na Marian at Ding Dong. Sumama sa Papa. Ano ho? Ibig sabihin talaga ang daming ginagawa ng presidente. Alam niyo, itong haring ito, nakikipaglaban pa yan, kasama pa yan sa battle. Sobrang daming ginagawa. Pero tingnan niyo, sabi niya, one thing I have desired of the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Isang David, ang daming ginagawa. Pero sabi niya, meron siyang one thing. And David chased after this one thing, the face of God. Sabi niya dito, one thing I have desired of the Lord. Ano yan? I will seek, I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Lagi ba siyang naroon? Hindi. May ginagawa din si David. Pero ang gusto niya, kung every Sunday, ang worship service, nandun siya palagi. At dinadagdagan pa niya ng face-off. Bakit? Kasi yun ang desire niya eh. Napaka-busy niya. Pero ang priority niya, ang first thing first, hindi niya inaalis sa kanyang buhay. All the days of my life. Paano? Bakit? To behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Bakit? Kasi alam niya, doon ang gagaling ang power eh. Sabi niya, to behold the beauty of the Lord, to inquire in His temple. Ihingi siya ng patnubay, at maranasan niya yung beauty of the Lord, yung face of the Lord, nakikita niya sa kanyang buhay. Ito yung David, napakagaling niya doon sa one thing. Sa Luke 10:42, meron pang isang babae, napakagaling doon sa one thing. Sabi diyan, but few things are needed, sa Luke 10:42. Or indeed, only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Alam niyo, yung one thing, yun ho yung better. Yung i-chase mo, ang face ng God, yan ho yung better. Yun ang pinaka-best. Inuna ni Martha ang kusina, kesa ang paanan ni Lord. Pero si Mary, alam niyo, inuna muna niya ang Diyos sa kanyang buhay. At alam niyo, sabi ng banal na kasulatan, the good part noon, hindi iaalis kay Mary. Hanggang ngayon, pinag-uusapan ho natin siya. And I do believe, binless siya ng Lord. Kasi yun ang good part. Ang sabi ng Lord, that good part, which will not taken away from her. Alam niyo ho, pag pinili mo yung one thing, yung good part, hindi iaalis ng Lord sa iyo yung good part na yan.
and it will not be taken away from her. Mga kapatid, meron ba tayong good part? Meron ba tayong good part? Meron ba tayong, and pangalawa na sabi na, it will not be taken away from her? Tandaan niyo, may lasting effect pagka inuunan ninyo ang Panginoon. May epekto yan sa buhay ninyo. Aayusin niya ang pangalawa, pangatlo, pang-apat ng buhay ninyo. Tandaan natin, the good part is the first part. That is loving God. Yung one thing ni David, yung one thing ni Mary, yan ho yung the pursuit of loving relationship with our Lord God. But sometimes, we need to examine ourselves. We come to God like we are going to the gas station. We pray in order to fill up. We don't come to Him because He is the first love of your life. Minsan ho, lumalapit lang tayo sa Lord. Pero hindi ho tayo lumalapit sa Lord sapagkat mahal ho natin siya. Lumalapit tayo sa Kanya parang gas station. Magpapagasolina lang tayo kasi wala na tayong gasolina. Pero hindi tayo lumalapit sa Kanya sapagkat mahal na mahal natin siya. Hindi ho yung first love talaga ng puso natin, ng buhay mo natin. Alam niyo ho ba yung palatandaan na parang lang gas station ang paglapit mo? Kung walang quality ang devotion. You know, dito yung, nasaan verse na ba tayo? Okay, 34. Okay. Sabi mo nga sa katabi mo, nasa 4 ka lang ba? Okay. 34. Alam niyo, pag isang bagay na binigay sa atin itong challenge natin na ito, nakapag-devotion ka talaga eh. Meron kang rema eh. Alam niyo, pagka ang devotion natin walang rema, I don't think na talagang may quality yung devotion natin. Minsan, we find out that our lives is like this. We go to God because tinutulad natin siya in a gas station. Gusto lang nating magpagasolina. Pero kung gusto mo na hindi ganyan ang paglapit mo sa Diyos, alam mo, pagka nagpe-pray ka, nararamdaman mo ang Diyos. Kasi hindi ka sandaling mag-pray eh. Hindi kayong, Lord, katulad na lang ng kagabi. Amen. Tulog. Talagang nararamdaman mo. Pag nagbabasa ka ng Bible, nangungusap siya sa iyo. Pag walang rema yung Word of God, baka tingnan mo, baka paglapit mo kay Lord, parang gas station lang. Gusto mo lang ma-filled up. Gusto mo lang talagang magpagas. A-attend dahil kailangan lang. Alam niyo bang yun hong lumalapit, nagsisimba ng may quality kay Lord? Pagka may gawain yan, pupunta yan dahil mahal niya si Lord. At kung talagang mahal mo si Lord, pagka pumupunta ka ng gawain, tuwing a-attend ka, alam niyo kung talagang mahal mo si Lord? Bakit minsan? Dali-dali nating i-give up. Ang treatment natin to our services ay very light lang. Napakadali nating mag-excuse. Tumawag lang yung kaibigan, inaaya. Wala. Priority yung kaibigan. Hindi na-a-attend. Simpleng dahilan lang. Hindi ka na-a-attend. Kasi nga, minsan ang paglapit natin kay Jesus ay parang gas station lang. Pero kung hindi parang gas station lang, may quality. Yung pagmamahal mo, yung paglapit mo kay Jesus. Alam nyo, kahit anong dahilan yan, hahanap at hahanapin mo. Walang iba kung hindi ang muka ng Diyos sa buhay mo. I don't want to just a filling station yung relationship ko kay Lord. Lord, gusto ko magkaroon ako ng loving relationship to you. Sa mga magulang, napakasarap na malaman na kayo'y mahal ng anak ninyo eh. Hindi yung lalapit lang sa inyo ang inyong anak dahil kailangan lang nila ng mga bagay-bagay na nakukuha sa inyo. Hindi ba maganda naman yung alam nyong mahal na mahal kayo na anak nyo? Lord, I will come to you because I love you. And in return, you will fill me with your power.
Automatic na ho yun, mga kapatid, basta't mahal mo ang Diyos, bibigyan at bibigyan kanya ng kapangyarihan. Lalagyan kanya at lalagyan ng kapangyarihan. Alam niyo, si Satan will do everything to hinder you. Bakit? Ayaw kanya na maging becoming a man or woman of the greatest commandment. This is to love God first. Ayaw niya na ikaw ay maging man or woman of the greatest commandment. Makita niyo, circumstances will arise to keep you from doing it. Yun na lang magde-devotion ka, hindi ba? Magsusulputang parang kabuti ang mga bagay na gagawin mo sa buhay mo. Hanggang makalimutan mo na ang pagde-devotion. Tingnan ninyo, baka yan ay kilos ni Satan. Maging aware ka sa kilos ni Satan. Kasi ang talagang gagawin ni Satan, ilalayo ka niya na maging mapagmahal doon sa greatest commandment. Pagka nagsusulputan na para kabuti yung mga bagay na gagawin mo, maging aware ka, baka inilalayo ako ni Satan doon sa greatest commandment. You know, Satan will see to it that you will be distracted and send whatever device to keep you from becoming a person of one thing. Yan ho yung ayaw niya yung maging person of one thing ka. Sasabihin niya sa'yo, Facebook muna kaysa face of God. Ano? Ito ang dapat motto natin, una ang face of God kaysa Facebook. Can you say amen? Talagang pagkadating sa Facebook. Ano? O, sino dito yung face of God muna kaysa Facebook? Can you say amen? Yung hindi pa kayo pilitin, hindi kayo mag-amen talaga. Okay. Facebook. Ano lang yan? Pangalawa, pangatlo. Pero face of God muna. Kasi alam niya, pagka naging man or woman ka, na inuuna ang Diyos, you will become a dangerous weapon in the hand of your God. Laban sa Kanya. Nagiging weapon ba tayo ng God? Alam ba natin na tinakatakutan ka ni Satan? Like a weapon of God? O baka naman hindi tayo kinakatakutan ni Satan. Alam nyo, tandaan ninyo, yun hong nagiging man or woman of one thing, takot si Satan yan. Those who are truly ignited and energized by their personal love relationship with the Lord Jesus will touch, ano yun, the greatest dimensions of kingdom power. Alam niyo, pagka ikaw, man of woman of one thing, you love the greatest commandment, hindi mo bukod maisip kung ano yung hinihipo mong kapangyarihan ng Diyos. May power yan. May kapangyarihan yan sa buhay natin. At we need to experience it. Kaya nga alam niyo, I do believe yung mga nagde-devotion dito, yung nando sa challenge, they begin to experience that power. I know. May kapangyarihan ng Word of God. May kapangyarihan yung first sa buhay natin. Alam niyo siguro kung anong ibig kong sabihin. Ibig ako, pastor na ako, si Divine. Pastora na yan. Hindi ko naman masasabi na ang devotion ko ay hindi ko lagi nakakalimutan. Minsan, meron pa minsan hindi. Pero dito sa challenge na ito, naturuan ako daily na talagang mag-devotion. Kasi may nag-check. And I experienced the power of God. At ayokong mahuli kayo. Kaya nga, the power of the first, may kapangyarihan yan. Marami siguro dito, mag-a-agree. Tingnan niyo si Pastor Wally. May bagong kotse. O, palakpakan natin the Lord. May bagong kotse siya. Okay. Lahat ng naiinggit, pumalakpak ng malakas. Sige, okay. Daming naiinggit. Parang iba, ayaw magkakotse talaga. Ayaw pumalakpak eh. Okay. Lahat ng naiinggit, pumalakpak ng malakas. Yun. Lord, ang daming naiinggit. Ha? Sana kami rin. Pastor Wally, palit. Ano yun? Bunga yun ng Word of God. Bunga yun ng loving God. Kasi pagka inuna mo ang loving God, yung pangalawa, pangatlo, pang-apat,
Aayusin ng Lord sa yan. If we want to experience yung John 10:10, ano yan? The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Ang Diyos daw ay naparito para magbigay ng buhay. Si Lord nagbigay ng buhay, buhay na at kasaganaan ito. Dumating na si Jesus eh. Di ba? Ang tanong, do we experience yung abundant life? Yung kasaganaan. Alam niyo, yung kasaganaan, hindi lang kaluluwa, pangkatawan din yan. Ha? Yung kasaganaan ng buhay, hindi lang ho pangkaluluwa, pangkatawan. Balanse ho yan. Kung gusto nating ma-experience to, may sikreto ito eh. May sikreto. Dumating na si Jesus eh. So, dapat na-experience natin to. O maybe, yung kaluluwa nyo, okay na. Diba? Pero, gusto natin, pati yung ating katawan, ma-experience din to. Sabi dito, the Bible says, the thief comes to steal, kill, and destroy. Pero si Jesus, magbigay naman ng buhay, life, and life abundantly. Alam niyo bang, totoo ito eh, may ninanakaw si Satan sa atin eh. Sabi nga ni Pastor Pap, ang magnanakaw, ang ninanakaw yan, yung mga importante sa buhay natin. Di magnanakaw yan ng sirang gamit. Sirang mga appliances. O hindi magnanakaw yan ng mga bote. Baka hindi magnanakaw yun, baka magbubutil lang yun, nadaan. Ha? Ibig sabihin, kung ang nanakawin yan, ay yung mga mahalaga. Ang nanakawin yan, yung mga gamit nating mahalaga, mga appliances na buo, mga gadget natin na maayos, yan ang talagang nanakawin yan. Yung tunay na magnanakaw, ninanakaw niya mahalagang bagay. Alam niyo ba, ang dyablo, tunay na magnanakaw yan? Bakit? Ang mga ninanakaw niya, yung mga importante sa buhay natin. But we are not aware na ninanakawan tayo. Ano? Sa pagnanakaw ka, maaaring gamitin yan yung katabi mo. Tingnan mo yan, no? Kininanakaw na yung attention mo sa Word of God. Biro lang. Ang ninanakaw niya ay ang susi ng tagumpay sa buhay natin. May susi kasi yung tagumpay eh. He knew the key to our victory, to our success. Alam niyo ang key dyan? Loving God first. Na ginagawa natin siyang first priority ng buhay natin. Yan ang ninanakaw ni Satan eh. At wag ho nating panakaw na si Jesus ang una sa buhay natin. Alam niyo bang Satan will remove our attention to the Word of God, to prayer, attending service, because he knew this is the key. This is the secret. There are no other secrets of getting the power of God than giving Him our first priority. This is the secret. You know, the problem is not pursuing the wrong thing. Alam niyo, ang problema natin is not pursuing the wrong thing. Hindi naman wrong thing yung pinupursu natin minsan. Yung trabaho natin, ministry natin na ginagawa nating pangalawa, hindi naman mali yun eh. The problem is not pursuing the wrong thing, but not pursuing the first thing. Yun kung hindi natin talaga inuuna si Lord sa buhay natin. Hindi mga mali. Yung ginugusto ho nating unahin sa buhay natin. Okay naman ho yun eh. Pero ang problema, hindi natin inuuna at ginagawang pangalawa lang yung mga bagay na yan. Mga kapatid, we will be amazed how God will prosper us and give us success if we commit our best attention to Him. Tingnan ninyo yung Songs of Songs. 1-2. Alam niyo bang He wants us to be addicted to the wine of His love? Gusto niyang maging addicted tayo doon sa wine of His love. Alam niyo yung wine, nakaka-addict yan. Parang drugs. Ano ho? Nakaka-addict yan eh. Alam niyo ang gusto ng Diyos? Maging addicted tayo doon sa wine of His love. Ano sabi dito? Let Him kiss me with the kisses of His mouth. For your love is more delightful than wine. Eh, siyempre, ang background ho nito, yung love is more delightful than wine, this is the love of a person.
Pero siyempre, mas matindi dyan yung pagmamahal ng Panginoon. Ikumpara natin. Hindi maikukumpara yung pagmamahal ng Lord. Siyempre, mas maigi na maging addicted tayo dun sa love ng ating Diyos na buhay. Sabi niya, mas delightful yung love di ba? Dapat bilang mga mananampalataya, maging addicted tayo doon sa love ng Panginoon sa buhay mo natin. Yung pag-ibig ni Jesus, dapat doon tayo addict. Kasi pag na-addict tayo doon, tiyak, mahahay ka. At hahanapin mo yung pagmamahal ng Diyos na yan. Kasi addicted ka doon sa wine ng love ng Lord. Addict ka sa devotion, addict ka sa pag-attend, addict ka sa cell group, addict ka doon sa ministry mo. Dapat ganun At higit sa lahat, addict ka sa devotion ng buhay. Okay. Naalala ko yung isang nanay, tatay. Yung anak niya, talagang na-experience na maging addict na Alam mo, sabi niya, bakit ganun ang anak namin? Ano ba, nasa isang lugar sila? Ililipat nila ng lugar. Kasi inilalayo niya doon sa environment Paglipat niya ng lugar, ganun pa rin Alam niyo kung bakit? Kasi alam niyo, yan mga addict, alam ho niya yung mga lugar kung nasa ng drugs. Naaamoy ho doon niya. Even yung mga barkada, mga tao, alam niya kung nasa saan yan. At tandaan niyo, yung do addict, malilinis yan. Malilinis ho sa bahay. Bakit? Kasi nililinis ho yung bahay, nililinis yung cellphone nyo, nililinis yung mga appliances nyo. Parang ganun sila Bakit? Kasi nga addict Pagka yan, nagiyang, hahanapin yun. Kaya they need God na magpapalaya doon sa kanilang buhay. Pero, ikumpara natin yung addiction. Doon sa addiction natin sa love of God. Tanungin ko kayo, addict ka na ba sa pagmamahal mo sa Panginoon? Dapat ganun tayo. Addict na doon sa pagmamahal natin sa Panginoon. Alam niyo ho, yung addict, lulusot at lulusot yan pagka ginigiyan. Ikaw ba ganun? Nagigiyang ka na ba pagka hindi ka nagde-devotion? Sabi mo nga sa katabi mo, nagigiyang ka ba? Ha? Nagigiyang ka ba pagka hindi ka nagde-devotion? Damang-dama mo ba yung uhaw pagka hindi ka nagde-devotion? Sino dito pagka hindi umaten Sunday? Ano ba, hindi ka umaten ng Sunday? Nagigiyang ka ba? O okay lang? O nahihiyang? Nahihiyang? Hindi, word yun ng yung iba, nagigiyang. Yung ibig sabihin, gumagano. Yun ang nagigiyang talaga. Yun yung nagigiyang. Yung nahihiyang, hiyang na. Pero saan yung nagigiyang? Yung mga nanginginig na ganyan. Yun. Naranasan ko yun kay Divine. Ngayon, yung pagmamahal ko siyempre kay Divine, saka sa Lord. Una si Lord. Tandaan natin, dapat addict na tayo doon sa wine of His love. Dapat dama natin pagka nagkukulang talaga tayo doon sa first thing first. Tayong lahat ay tumayo. Tumayo tayong lahat. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Lord, our problem is not pursuing the wrong thing, but not pursuing the first thing. Lord, teach us to be addicted to the wine of your love. Na Lord, hahanap-hanapin namin to. Yung wine of your love. Yung po bang we want to express yung aming love sa iyo? Yun ho bang we want to feel that love every day of our lives, so God? We will be a person, man, or woman of one thing.
yung wanting, yung pursuing your face. Lord, help us, O God, to be addicted with your love, O God. Pagka inuuna ka namin, Panginoon, aayusin mo yung pangalawa, pangatlo sa buhay namin. Maybe baka hanggang ngayon, yung pangalawa, pangatlo, hindi pa naaayos sapagkat hindi naman namin talaga natututunan yung first thing first sa buhay ho namin. Lord, teach us. Lord, remove us, O God, the spirit of stagnancy sa buhay namin. Na pag ganun-ganun na lang ang buhay namin, hindi na kami nag-i-improve. It is because hindi ka namin inuuna sa buhay namin. Sabi mo sa iyong banal na salita, this is the first and greatest commandment. Ibig sabihin, yun ang dapat na maging una sa buhay namin. Lord, gusto namin tingnan ang relationship namin sa iba. Lord, gusto namin tingnan yung aming mga trabaho, yung aming mga business. Lord, gusto namin tingnan, Panginoong Hesus, yun yung daily life namin, Panginoon. Nakalaya na ba kami doon sa mga sins? Bandage pa ba kami, Panginoong Kristo, ng sexual immorality? Bandage pa ba kami, Panginoong Kristo, ng mga kasalanan, Panginoon, na pilit naglalayo sa amin sa iyo? Lord, kung ganon, and maybe we try, O God, na makawala sa mga bagay na ito, pero lagi kaming bigo Lagi kaming bigo. Lord, tell us that our big problem is hindi ka priority. You are not the priority of our lives. Kahit anong gawin namin, Panginoon, walang kapangyarihan. It is because hindi ka namin natututunang unahin. Mga kapatid, alam kong gusto mong makawala sa mga kasalanan mo. Mga addiction sa buhay. Pero hanggat hindi mo ginagawang una si Jesus sa buhay mo, wala kang loving relationship to God every day of your life, kapatid, kahit anong try mo na kumawala dyan, hindi ka makakawala. But if you put God first in your life, there is power! May kapangyarihan dyan, kapatid. The power of the first. May kapangyarihan dyan. Yes, you surrender your life. I-surrender mo buhay mo ngayon. Hayaan mo palayain ka ng Lord ngayon. Pero after this, make a commitment to God. Lord, from now on, I will make you number one in my life. I will do my daily devotion, O God. Hindi ko pababayaan yung mga services ng church. Maglilingkod ako sa iyo, God. And I believe, magkakaroon ka ng kompletong kalayaan. At hindi lang yan, success will come to you. Victory will come to you. Napatunayan namin yan. At kailangan mapatunayan din natin. Tayong lahat ng mga tiga-New Life. Lord, salamat po. Patuloy mong paalala ang message na ito sa kanilang mga buhay. Ngayong 2015, na unahin ka sa aming pong mga buhay. The power of one. This is our theme for 2015, O God. Because January's theme, Lord, ito po yung buong tema namin sa buong 2015. At naniniwala po ako, sa 2015, ang buhay ng mga anak mo, they will make you the first thing in their lives, O God.
In Jesus' name, all of us say, Amen. Palakpakan ho natin ang Lord. Palakpakan natin ang Lord. Okay, makakaupo na po muna tayo.